Prinsep, ngayong umuwi ka na, di ka na alis, di ba? Ay naku, ang reyna nila, nagbigay na ng utos. Kung di ka magpapakasal, hindi ka talaga makakaalis. Ang galing naman ng reyna. Ay naku, di ba madali lang yan? May babae ngayon na nangungulit sa akin. Gusto niyang magpakasal. Bakit di ko siya ipakilala kay Master Pay? Sa tingin mo ba, papansinin ko yan? Nga, paano naman papansinin ni Master Pay yan si? See you? Ayos, pumasok. Isang bises lang to. Narinig ko, pagka-graduate mo, magpapakasal ka na. Ano, alaga bang balak mong makasama? Ang kapalit na yan habang buhay. Hoy, hindi ba't dahil lang sa kamukha ni si Yusei Shikjan? Kaya mo siya sinama? Gayon, wag mong sabihin. Seryoso ka na, ha? Kung nagsawa ka na, iwanan mo na. Laro-laro lang yan. Bakit ka nandito? Hindi. Kung hindi mo ililigtas ang pamilyang si, bakit mo ako kinukulit? Ayoko nang makita ka. Umalis ka na, alis. Umalis ka. Ang babaeng nagmamadaling, magkakasal sa'yo, siya ba yan? Master Pay. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero pinipilit ako ng nanay niya na makipag-alyansa sa kanya. Ayoko nang makita ka. Umalis ka na. Dali. Bilisan mo. Pirmahan mo ang kontrata ng Kenshibay. Aalis ako agad. Ano? Gusto mong ako pa ang magpondo para iligtas ang pamilyang si. Seth, pwede ko kayong iligtas. Inumin mo yang alak at magbibigay ako ng pera. Gusto ko ang proyektong ito. Ipapalit ko ang lupain sa Nancheng. Sa'yo, Master Tsu, sumasang-ayon ka ba? Master Pay, sobrang ayos niyan. Gusto ko nga yan. Hindi pwede. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong sirain ang plano ko. Basta hindi pwede. Mukhang wala akong karapatang makipagnegosyo. Kay Missy, Master P, nagbibiro ka. Wala akong kapangyarihan. Hindi ako karapat dapat makipagnegosyo kay Master P. gusto mong sabihin kung karapat-dapat ka. Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Alam kong hindi ako karapat dapat. See you. Si Pei King Ji yan. Kung kinalaban mo siya, hindi ka naabot ng bukas. Master Pei. Isang karangalan para kay Siyu. Ang makipagtulungan sa'yo. Kung gayon, hihintayin ko. Si Missy na lumapit sa akin. Master Pei, ako na ang inom para sa kanya. King Ji, hindi ka pa ba tapos maglaro? Kilala mo si Pei King Ji? Hindi. Uy, bakit hindi ka na lang magpalit ng arranged marriage para lang maglaro? Mukhang interesado. Si Pei King Ji sa'yo. Umalis ka. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong magising. Siya ay isang prinsip. Pinaglalaruan ka lang niya. Pinaglalaruan? Kung ganoon, laruin din kita. Huwag mo akong hawakan. Boss Pei, bakit ka nandito? Ayos ka lang. Sumakay ka muna sa kotse. Siyu, sumakay ka muna sa kotse. Kakausapin ko lang si Master Pei. Nagkagusto ba talaga si Pei King Ji kay Siyu? Hindi. Paano mangyayari yon? Boss Pei, mayroon ka bang gustong ipagbilin? Wala. Boss Pei, may nagawa ba akong mali? Hindi mo naman talaga siya gusto, di ba? Siya ay isang walang hanggang hukay. Huwag mong hayaan. Nabalutin ka niya. Master P, nagkamali ang salita si Xusheng. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ikaw ang kapalit sa kanya? Opo. Sige, hihintayin kitang dumating. Para palitan siya, humingi ka ng tawad.
Boss P. Nandito na si Miss C. Papasukin mo siya. Sage po. Sino ang may sabing magdamit ka ng ganyan? Master P, miss na miss mo ba? Sadyang sinaliksik ko talaga. Yung mahal mong si Miss Perfecto. Ganyan daw talaga ang estilo niya ng pananamit. Ikaw si Siyu. Hindi ka pamalik kung kanino man. Huwag ka nang magalit. Wala akong intensyong mang insulto. Nakikiusap lang ako kay Master P. Dahil lang sa may pagkakahawig kami. Noong babaeng yun, pwede bang ang proyekto sa Kenshui ay mapunta sa pamilyang C? Siyempre naman, bilang kapalit naman, kapag naalala mo siya, pwede akong magkunwaring siya, ang kanyang itsura, para mabawasan ang pangulila mo. Kanselahin mo ang kasal. Naintindihan ko na, parang hindi pa rin tapos maglaro si Master P. Para sa pamilyang C, kitang pagbigyan. Pero hanggang laro lang ito. Kailangan mo ba talagang pahiyapan ang sarili mo ng ganito? Hirap. Nasaktan na naman ako dati, di ba? Bukod pa rito, ano mang gawin mo, may kapalit. Kahit kasal pa yan, o ang aking katawan, kaya akong bayaran ang mga yan. Kanselado na ang kasal ko. Ibibigay ko sa iyo ang proyekto ng Qianshui Bai. Master P, mahalaga sa akin ang kasal na ito. Kailangan ko ang pamilyang Su bilang suporta. Pinapakansela mo ang kasal. Ibig sabihin, ikaw ang magpapakasal sa akin. At magiging suporta ko? Ako. Boss Pei, ito. Master P, hindi na muna ako mang-istorbo. Seryoso ako. Kanselahin mo ang kasal. Kung hindi, sa proyekto ng Qianshui Bai, walang makukuha ang pamilyang Si. Iking G, huwag mo na akong paglaruan ulit. Hello? Ma, Xiaoyu, nakuha mo na ba ang proyekto? hindi pa. Xiaoyu, umaasa ang pamilyang si sa pundo na yan. Pumayag na rin ang papa mo. Basta makuha mo ang proyekto. Apapasukin ka na niya sa kumpanya. Ma, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayusin ko to. Xiaoyu, basta maging tagapagmana ka ng kumpanya. Siguradong kapapasukin ako ng tatay mo. Sa pamilyang si, huwag mong bigin si mama. Ha? Naintindihan ko, Ma. Hello? Nasaan ka? Master Tsu, ang sama mo. Hindi ba't gusto mo naman ako kapag masama? Miss Se, bakit ka nandito? Huwag mo siyang pansinin. Ituloy niyo lang. Magpatuloy lang kayo sa ginagawa nyo. Parang wala ako dito. Sejna, umakyat ka na muna. Ayaw niya. Siya ang aking fiance. Umakyat ka na. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo? Ahiram ang membership card ng Skyline Club. Ano ang gagawin mo? Kakausapin ko si Boss Zeng para sa isang investment. Ganyan ang suot mo? Kakausapin ko si Boss Zeng para sa isang investment. Marami namang negosyo ang ibinigay sa iyo ni Boss Pei. Di ba? Gusto mo ba? Turuan kita kung paano. Mangakit ng lalaki. Susheng, kailangan mong asawa. At kailangan kong sandalan. Pareho tayong may kailangan. Walang pakialaman. Miss Si, ang lakas mo uminom ah. Pinupuri mo naman ako, Boss Zheng. Tungkol sa investment. Ano sa tingin mo? Ang investment. Inumin mo muna itong alak, tapos saka tayo mag-usap. Ano sa tingin mo? Alak? May kung ano sa alak. Ama, may kung ano nga. Miss Si, huwag ka nang magumiglas. May nagbigay na sa'yo sa akin. Tingnan natin kung paano ka pa. Makikipag-agawan sa amin ng lalaki.
Bakit ka nandito? Sino ang nasa loob? Wisit na babae, hindi ka makakatakas, mahal ko. Huwag na nating guluhin ang kanilang kasiyahan. Nga, kasyahan din ba yan? Karaniwan lang. Sige na nga. Boss Pei, dito po tayo. Pag-usapan natin ang proyekto sa Nancheng. Boss Pei, ito po ang mga dokumento ng proyekto sa Nancheng. Pakitingnan po. Siya pala ang prinsip. Palagang kahanga-hanga. Kung makakasama ko lang siya. Boss Pei, inom ako para sa'yo. Anong nangyayari sa'yo? Hindi. Anong nangyari sa'yo, Jige? Kamay ni Siyu yon kanina. Hindi. Isang kamay lang, nakilala mo pa rin? Aking mahal. Hindi ako pwedeng matapos ng ganito. Hinding-hindi. Ako, ngayon, tatapusin kita. Master Pei. Ang galing ng teaming. Bakit ka nandito? Huwag kang magkapaloko sa kanya. Ha, mukha lang siyang inosente. Pero sa totoo lang, wala siyang prinsipyo. Tingnan mo, dala niya ang kontratang ito para hanapin ako. Sabi niya, basta bigyan ko lang siya. Ang C Corporation ay namuhunan. Siya ay akin. Hindi ako. Hindi, Master P. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng buong syudad. Si Siyu, para sa pera, walang prinsipyo. Kaya niyang ipagbili ang sarili niya. Master Pei, tingnan mo, ang ganda ng suot niya. Kung bibigyan mo lang siya ng pera, kahit sino pwedeng humawak sa kanya. Nagsisinungaling ka. Hindi ako. Tama na. Master Pei, baka hindi mo maintindihan. Ang pamilya niyang sa mataas na lipunan, kilala siya bilang isang social butterfly. Para sa pera, inilit niyang magkakasal kay Tsusheng. Huwag kang magkapahabol sa kanya, ha? Kundi, hindi mo na siya matatanggal. Talaga? Nga. Master P, ang babaeng tulad niya, kailangan lang turuan. Kung nagustuhan mo siya, ibigay mo lang sa akin. Hayaan mong kuruan ko siya ng 2 araw. Siguradong susunod siya. Boss Zeng, kailangan mong isipin nang mabuti ang isang bagay. Kahit na magbenta siya, sa akin lang siya magbebenta. Patay na. Kung kumalat ito, ang kasal sa pamilyang Tsu ay tiyak na makakansela. Natulog ka lang tapos tatakbo? Ayaw mong magbayad, di ba? Hindi. Kagabi. Ayan. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Impossible. Ako ay nilagyan ng gamot. Mukhang ayaw mong magbayad. Master P, sa ganitong bagay, ang babae pa rin ang talo. Isipin mo na lang na walang nangyari kagabi. Ayoko lang na ganoon na lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Kanselahin ang kasal. Bakit naman? Wala na tayong relasyon. Hindi mo na rin pwedeng. Kaya laman ang buhay ko. Ano ito? Ang kontrata ng proyekto sa Qianshui Bai. Hindi mo naman talaga gusto si Tsusheng. Pakakasalan mo siya, para lang makahanap ng kakampi. Ang gusto at ayaw. Mahalaga ba talaga yan? Kami ni Xusheng, may kanya-kanya kaming pakinabang. Tutal ang pag-ibig. Ganun lang naman yan. Palitan lang ang benepisyo. Mas mabuti pa kaysa sa maling pag-ibig. Di ba? See you. Bukas ang iyong engagement party kay Tsusheng. Gusto kong kanselahin mo ang kasal sa harap ng lahat. Ako ang magiging sandigan mo. Master P, hindi ka pa ba nagsasawa sa paglalaro? Sayang. Pero ayoko nang makipaglaro sa'yo. Siyu, ikaw na. Cheat ka. Hindi ko inakala na ganoon ka kaswerte. Hindi ka sinira ni Boss Zeng, at nakakuha ka pa ng Master Pei.
Siguradong si Siyu ang walang hiya na umakit kay Master Pei. Ang isang prinsip na tulad ni Master Pei. Paano naman siya magkaka-interes sa isang Siyu? Dahil mahilig kang umakit ng tao. Tutulungan na lang kita. Ang engagement party na ito, inahahalagahan ng pamilyang Tsu. Nga, di ba? Balita ko, nakuha pa ni Siyu ang proyekto ng Pay Corporation. Hindi siya dapat maliitin. Malaki ang pamilyang Xu. Para lang makahanap ng malinis na asawa. Hindi ko inakala na ang galing pala ni Siyu. Ang deal na to ng pamilyang Xu. Sulit din naman. Bakit ka nagpapakita ng ganyan karami? Hindi mo ba nakikita na ang daming lalaki na nakatingin sa'yo? Sa'yo, isa lang ang hinihingi ko. Huwag ka sa labas, sa ibang lalaki, magpakitang gilas. Naintindihan ko, Madam Tsu. Kung makakapag-asawa ako sa pamilyang Su, tataas ang posisyon ko sa pamilyang Si, at lalong aangat ang aking katayuan. Siyu, hindi ko hahayaang agayin mo si Su Sheng. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Na naglaan ng oras para dumalo sa handaang ito. Ngayong araw, may mahalagang anunsyo ang Pay Corporation. Ito ay ang tagapagmana ng pamilyang Xu. At si Missy ay opisyal na magkakasalubong. Bumalik lang ang prinsip sa bansa. Bakit bigla na siyang nakipagkaibigan kay Siyu? Ano naman ang problema? Magulo ang buhay ni Siyu. Kung makita niya si Prinsip, tiyak na didikit siya. Hindi siya ganoon. Hindi kaya dalawa ang nililigawan niya? Ang laki naman ng gusto niya. Misse, anong nangyayari sa'yo? Paano mo nagawang makipaglandian sa ibang lalaki ng patago kay Master Tsu? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Madam Tsu, pakinggan niyo po ako. Walang hiya kang babae. Pareho kayo ng ugali ng nanay mo. Hindi po ako. Misse, paano mo nagawa ito kay Master Tsu? Hindi tulad ko, si Master Tsu lang. Ang nasa puso't isip ko. Hindi ko siya nilandi. May mga litrato na. Umaalma ka pa rin. Tama. Hindi mo ginawa. Ibig mo bang sabihin, si Master Pei ang nambola sa'yo? Si Master P, isang paborito ng langit. Tagapagmana ng isang nangungunang pamilya. Ikaw na anak ng isang hostess. Isang anak sa labas. Anong kaapatan mo? Nagustuhan ka niya? Tama nga. Si Siyu at ang nanay niya, para lang umanga, wala nang kahihiyan. Kaya pala, nag-invest si Master P kay Siyu. Magaling pala siya sa kama. Ay naku, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Anong klaseng babae ba ang wala si Master P? Sigurado ako, naiirita lang si Master Pei kay Missy. Kaya pumayag siyang mag-invest sa kanya. Hindi po, Madam Tsu. Pakinggan niyo po ako. Hindi ko naman kinamumuhian. Ang marumi mong pinagmulan. Gusto ko lang sana na manatili kang malinis. Pero hindi ko inakala na ikaw at ang kaibig-ibig mong ina, apag nakita ng mangal na lalaki. Gusto nyo agad dumikit at akitin. Ikaw, Hindi po inakit ng nanay ko ang iba. At hindi rin po ako. Su Sheng, hindi ko talaga siya inakit. Maaari ko itong ipaliwanag. Paano mo ipapaliwanag ang mga litratong ito? Naalala ko na, nung araw na yon sa labas ng bar, nagpapabebe ka lang, di ba? Sa totoo lang, sa loob-loob mo, matagal mo nang gustong akitin si Master Pei. Isipin mo nga, ang katulad ni Master Pei, kaya mo ba siyang akitin? Misse. Ngayon, engagement party mo, yan kay Master Tsu. Paano mo naman, sa ganito kasayang araw, bibigyan si Master Tsu, ang ganoong kalaking sungay sa harap ng laha? anong engagement party? Ipinapahayag ko, ang kasalang ito ay kanselado na. Hindi. Hindi pwedeng kanselahin ang kasalang ito. Ikaw ang nangako sa akin. Hindi kanselado ang kasalang ito. Gusto mo bang ang anak ko ay magpakasal sa isang babaeng may kalandian? Su Sheng, hindi ganoon ang nangyari. Maaari ko itong ipaliwanag sa iyo. Paano mo ipapaliwanag? Si Master Pei ay nabighani sa'yo at siya pa ang lumalapit sa iyo. Hindi. Ang relasyon ko kay Peking G ay hindi pwedeng malaman ng publiko. Madam Tsu, Master P, kung malaman niyang sinisiraan siya ni Siyu, tiyak na hindi niya palalampasin si Siyu. Sa oras na iyon, madadamay ang pamilyang Tsu. Tama siya. Ang kaguluhang ito ngayon ay nagmula sa pamilyang Tsu. Kung sakaling
Magalit si Peking Ji. Ang pamilyang Tsu ay madadamay din. Mas mabuti pa. Siyu, ikaw mismo ang naglabas. Ang mga litratong ito, di ba? Ano? Engagement party ngayon. Ang lahat ng narito ay mula sa mataas na lipunan. Dahil hindi mo makuha si Master P, gusto mong gamitin ang pagkakataong ito para mapakasalan ka ni Master P. Tama ba? Hindi ako. Missy, ang tuso mo naman. Si Master Pei ay walang iskandalo. Gusto mo siyang pilitin. Gamit ang opinyon ng publiko. Ano? Hindi ako. Wala akong kinalaman kay Master P. Sa tingin ko, gusto mo lang makipag-ugnayan kay Master P. Pero kaapat dapat ka ba? Ngayon, para kay Master P, tuturuan kita ng leksyon. Halikayo, tulungan niyo ako. Turuan ng leksyon para kay Master P. Ang babaeng ito na walang alam sa mundo. Naglakas loob kang saktan ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ako. May reklamo ka. Master Pei. Di naman siguro seryoso kay Siyu. Pei. Master P, bakit ka narito? Ako ang may-ari ng hotel na ito. Hindi ako pwedeng pumunta. Hindi. Paano naman, Master P, ang pagdating mo rito ay isang kangalan para sa amin. Tama, ikaw at si Siyu. Anong relasyon ninyong dalawa? Madam Su, sa tingin mo, anong relasyon namin? Sa teritoryo ko, binubuli niyo ang tao ko. Ang lakas ng loob niyo, Tao mo. Talaga bang nakasama na ni Siyu si Master P? Hindi kaya. Engaged pa siya sa pamilyang Tsu, di ba? Ibig sabihin, kumakain na siya. Pero tumitingin pa sa iba. Bitaw! manahimik ka. Master P, si Siyu at ang aming asyeng ay may kasunduan sa kasal. Kailan pa siya naging iyong tao? Kailangan pa ba kitang abisuhan tungkol dito? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin ni Master P ay, kami ay magkasosyo sa proyekto. Magkasosyo sa proyekto. Opo, magkasosyo. Yon lang. Nang puntahan ko si Master P noon, para din yun sa kooperasyon sa proyekto. Kalaunan, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa aming mga opinyon. Kaya nangyari ang eksena sa pasilyo. Kaya nagkamali ang lahat ng pagkakaintindi. Opo, magkasosyo sa proyekto. Kung gayon, kailangan ko nang makipag-usap kay Miss Jiang tungkol sa proyekto. Hindi kaya gusto ni Master P si Siyu? Mukhang ganoon nga. Hindi naman nagkukulang ang Pay Corporation ng mga kasosyo. Para ipagtanggol si Master P, tiyak na mahalaga si Siyu. Sa puso ni Master P, Kanina, sobra nilang inapi si Siyu. Hindi kaya sila gagantihan? Anong klaseng pamilya ang pamilyang P? Yung si Siyu. Isang anak na labas sa kasal na di kinikilala. Ang nanay niya, kahit ang pintuan ng Pay Corporation, hindi makapasok. Sa tingin mo, magugustuhan siya ni Master P. Tama naman si Madam Tsu. Maluwag din ang loob ng pamilyang Tsu. Hindi pinapansin ang pagkakaiba ng lipunan. Kung hindi, si Siyu, hanggang sa mamatay ay hindi makakapag-abot sa mataas na sanga ng pamilyang Tsu. Pero si P. Kingji, bakit niya siya pinoprotektahan ng ganito? Bakit nga ba? Yung pamilyang C at Pay Corporation, may proyekto silang pinagsasamahan. Kung si Siyu, may magka-iskandalo, maapektuhan ang proyekto. Lalo na't, bagong uwi lang si Master P. Ayaw niyang, pagbalik niya, ang unang proyekto niya, may malaking pagkakamali. Magandang araw po, ma'am. Tanong ni Master Pei, ano po ang pangalan niyo? Jiang Yuchen, hinahanap ako ni Master Pei. May kailangan po ba siya? Hindi ba't si Master P ay nagustuhan ako? Utos ni Master P. Mula ngayon, lahat ng establishmento. Sa ilalim ng Pay Corporation. Bawal pumasok si Jiang Yuchen at ang aso. Miss Jiang, lumabas ka. Bitawan mo ako. Sinabi ko nang kanselahin mo ang kasal. Binabalewala mo ba ang sinabi ko? Hindi naman ako pumayag sa'yo. Sa engagement party ninyo, dinala pa ni Tsu Sheng ang kabit niya. Sa harap mo, ganyan pa rin ang papakasalan mo? Wala kang pakialam. Hindi mo ba titingnan ang sarili mo? Bumababa ka na ba sa antas na makakasama mo? Ang isang tulad ni Tsu Sheng habang buhay. Master P, wala kang pakialam. Kung ano man ang mangyari sa buhay ko, wala kang kinalaman doon. Ang ganda ng pangarap mo. Nakipagtalik ka sa akin tapos ayaw mong panagutan. Nanaginip ka. Kung gayon, ikaw ang makipagtalik ulit. Ikaw ang makipagtalik ulit. Mula ngayon, ang nakaraan natin ay burado na. Magkanya-kanya na tayong landas. Walang mang istorbo sa isa't isa. Ganoon ka ba kadespeado? Naputulin ang ugnayan sa akin. See you. Mas malupit ka pa sa akin. Hello? Ano? Saj,
Aparating na ako. Master Tsu, tingnan mo si Siyu, hindi man lang nag-iingat. Mayroon ka na ngang napakabuting fayan, pero nakadikit pa rin kay Master Pei. Hindi mo ba nakikita na galit si Pei Qingji? Tama ang sinabi ng nanay ko. Kung nakasama niya si Pei Qingji, kailangan pa ba niyang makipag-ugnayan sa akin? Siyu, ang galing mo rin, ano? Pero, hindi ko hahayaan na mapangasawa mo si Tsu Sheng. Doktor, kumusta po ang nanay ko? Dahil sa matinding galit. Sobrang tumaas ang presyon ng dugo niya. Mahina ang katawan ng pasyente. Hindi na siya dapat ma-stress pa. Sa susunod, mag-ingat po kayo ng husto. Sige po, naintindihan ko po. Salamat po sa abala. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ano ba ang nangyayari sa inyo ni Pei Qingji? Alam ba, tungkol sa nangyari sa party? Sinabi ko na sa'yo, Xiaoyu, magulo ang personal na buhay ni Tsu Sheng dahil sa iyong pagiging inosente. Kaya sila pumayag sa kasal ninyo. Ma, huwag kang mag-alala. Uminom ka muna ang tubig. At si Pei Qingji, kung kaya kanyang mahalin minsan, kaya ka rin niyang mahalin ulit. May kakayahan siyang maglaro. Pero ikaw wala. Ma, huwag kang mag-alala. Wala kaming relasyon ni Peking G. Naranasan na ni Mama ang buhay. Alam niyang ang kabataan ng babae. Ilang taon lang. Ang magkaroon ng sandalan. Mas mahalaga kaysa sa pag-ibig. Alam ko, sa buong buhay ko, hindi ko kailaman naisip na makasama si Peking G. Ang engagement party ninyo ay naging gulo. Tiyak na magkakaroon ng reklamo ang pamilyang Su. Pumunta ka at humingi ng tawad ng maayos. Huwag mong hayaang ang pamilyang Su ay makahanap ng butas sa'yo. Saj, Susheng, isang hapunan lang. Hindi ka naman maantala ng matagal. Kung may oras ka, pumunta ka rito. Palitan mo ako sa P Corporation. Kausapin si Master P tungkol sa detalye ng proyekto. Ulutin mo. Madam Su, Alam mo ba kung bakit kita nagustuhan? dahil malinis ako. Alam kong hindi ito patas para sa'yo. Alam ko rin na maraming gabay si Asheng sa labas. Pero, kung malinis ang personal na buhay ng anak ko, sa tingin mo, magugustuhan ko ang isang cute na babae? See you. Matalino ka. Lumayo ka sa mga lalaking yan. Panatilihin ang distansya. Kung may susunod pa, kanselado ang kasal. Opo, Anong nangyari? Ano? Naiintindihan ko. Si Asheng, nakikipag-date sa isang maliit na artista at nalaman ng media. Ngayon, lahat ng media ay papunta na sa hotel. Madam Su, ang bagay na ito, hayaan mong ako ang mag-ayos nito. Ikaw, Hindi po kayo ang dapat humarap. May paraan ako para ayusin to. See you. May sakit ka ba? Buksan mo ang pinto. Master Tsu, alam kong nasa loob ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Tsu Sheng, tulungan mo ako. Miss Jiang, ang sugar daddy mo, may hawak siya. Maraming video mo. At mayroon din ako. Kung maglakas loob kang magsalita ng kahit isang salita, ginagarantya ko na ang mga video na yan ay kakala sa lahat ng dako. Wala akong ginawa. At saka, huwag nang maulit. Kung maulit pa, hindi ko na kailangang kumilos. Si Madam Xu, ang magbabalas sa iyo ng buhay. Hindi si Siyu. May sakit ka ba? Anong gagawin mo? Magsalita ka. Missy, ikaw yan. Ano ang kaguluhan to? Araba sa cute? Hindi. Bakit? Di nyo ba nakikita? Kausap ko si Master Xu tungkol sa trabaho. Bakit? Gusto nyo rin bang makinig? Akala ko pa naman, lahat ng bagay sa pamilyang Xu, kailangan kong i-report sa inyo. Ang galing nyo naman. Paano nyo kami nahanap? Na nag-uusap tungkol sa negosyo dito. Gusto nyo bang kausapin?
ang abogado ko. Huwag na. Sage, mga ginoo. Paumanhin sa abala. Okay na, Master Tsu. Wala na. Ituloy mo na. Ikaw, May kailangan ka pa ba? wala. Kaya pala, siya ang dumating para iligtas ako. Kausap ko si Master Tsu tungkol sa trabaho. Bakit? Gusto niyo rin bang makinig? Pasok. Master Pei, ako si Xiaolin, assistant ni Manager C. Pinapunta niya ako rito para pag-usapan ang detalye sa inyo. Papuntahin mo si Siyu para siya mismo ang makipag-usap sa akin. Pero, Abala po si Manager. Kung gayon, sisiyain ko ang kontrata. Huwag po, Master Pei. Pupuntahan ko na po si Manager. Huwag mo siyang hawakan. Bad mood siya. ako na ang magpapagaan ng loob ni Master P. Ay, hindi ka karapat-dapat. Ang taong makakapagpagaan ng loob niya ay hindi pa dumarating. Master P, nag-away na naman kayo ni Siyu. Kung ako sa'yo, diretso mo na siyang pakasalan. Pag-isipan mo, Siyu, matindi siyang magtanim ng sama ng loob. Ang sinabi mo, masakit talaga. Pag-isipan mo, mahirap na siyang balikan. Sa huli. Ayon, dumating na ang makakapagpagaan ng loob niya. Kayo muna, lumabas na kayo agad. Umuwi na kayo ha. Pagkatapos ng trabaho, magad tayo ng Magad tayo ng contact. Sage, Labanan mo ako. Kung manalo ako, bigyan mo akong 5 minuto. Kung matalo ako, aalis ako agad. halika. halika, Siyu. Halika, umupo ka sa loob. Dahil maglaro tayo na malaki. Ano? Kung manalo ako, Sa akin ka. Kailangan kong makuha ang proyektong ito. Kung hindi kapag naputol ang cash flow ng pamilyang C, lahat ay tapos na. Kung matalo ka sa proyekto, hindi mo na ako pahihirapan. Maliban kung gusto ko. Kung hindi, kaya mo ba akong talunin? Hindi natin masabi. Kung gayon, gawin nating simple. Maglaro tayong mas maliit kaysa sa langit. Kung sino ang may mas malaking puntos, siya ang panalo. Si Siyu ay isang diyosa ng sugal. Hindi siya kayang talunin ni Master Pei. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Jige kanina? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ang kamay ni Siyu. IAESAA. Nagloloko yan. Hinaan mo boses mo. Hindi. Hindi ba? Niloloko niya tayo. Ang bilis ng kamay ni Siyu. Ipakita mo na ang baraha. Kita mo na, alam ko na. Talo na naman si Pei Kenji. Tingnan mo, ako pa rin ang nanalo, di ba? Sabi ko na sa'yo, hindi mo ako kalaban. Ayaw mo pa maniwala. Ikaw ang diyosa ng sugal, sumusuko ako. Makinig ka sa akin. Sa Student Street tayo kakain ng tanghalian. Sage. Hindi. Ang dami na niyang panalo sa'yo. Hindi kaya puro panloloko yan? Nga. Kasi, yan lang naman ang alam niyang gawin. Pinapayagan mo lang siya? Okay lang. Kasi. Sa akin lang naman niya ginagawa yan. Ero, ang peke ng galaw ni Siyu. Hindi. Paano ba? Parang ikaw. Niloloko ka niya. Proud ka pa? Nainis talaga si Pei Kenji. Hindi kaya malaman niya na niloloko ko siya? Hindi dapat. Fall. Alo. Di ba? Anong fall? Ilapag mo na ang baraha. Master P, analo ako. Ayon sa patakaran, sa mga proyekto sa hinaharap, hindi mo na ako pwedeng pahirapan. Anong panalo ka? Nandaya ka. Master Pei, mauna na kami. Mag-enjoy kayo. Master P, mauna na rin ako. Umupo ka. Master P, nandito ako. Para sa proyekto. Ngayong naayos na ang problema, hindi na kita guguluhin. Bakit kita pakakawalan? Ang proyektong yan ay dahilan lang. See you.
Alam mo kung anong gusto ko. Ang Pay Corporation ay may market value na daan-daang bilyon. May mga sangay sa buong mundo. See you. Ibibigay ko ang lahat ng ito para humingi ng tawad. Okay ba? Patawarin mo ako. Lahat ng ito ay sayo. Master P, hindi ka pa ba nagsasawa? Maraming gustong makipaglaro. Ang larong pag-ibig sa'yo. Marami ring katulad. Ang pangarap mong pag-ibig. Si Miss Gulanyi. Kung gusto mong maglaro, sa iba ka na lang makipaglaro. Kahit ano pa siguro ang sabihin ko, hindi mo na ako paniniwalaan, di ba? Master P, mauna na ako. Nagtataka ako. Bakit palaging nananalo si Siyu? Kay Pei Kingji? Kasi nanadaya siya. Ano pa ba? Noon, kapag kaming dalawa ang kalaro niya, kailan ba siya natalo? Sabihin mo. Kaya pala si Pei Kingji ay sadyang nagpapatalo kay Siyu. Gusto niya si Siyu. Kung tutusin, hindi pa talaga. Nakaka-move on si Pei Kingji kay Siyu. See you. Huwag kang mahulog ulit. Sa bitag ni Peking G. Huwag na huwag. Ang Pay Corporation ay may market value na daan-daang bilyon, na may malalaki at maliliit na sangay sa buong mundo. See you. Ito ang paraan ko para humingi ng tawad. Okay lang ba? Kung tutusin, si Pei Kingji ay hindi pa rin nakaka-move on kay Siyu. Bawal pumasok. Kailangan ng appointment. Narinig mo ba ako? Manager, di ko siya mapigilan. Saj, naintindihan ko. Umalis ka na. Opo. Si Tsusheng, nitong nakaraan, pabago-bago ang pakikitungo sa akin. May sinabi ka ba sa kanya? Business marriage lang yan. Mas gusto ko pang ang puntahan ka niya. AMEA, mabait ka ba talaga? Kung magtagumpay ako, ang pangarap mong kasal ay masisira. Hindi yan masisira. Ang kapangyarihan sa perang pamilyang Su ay nasa kamay ni Madam Su at ang kailangan niya sa manugang ay isa lang, ang maging malinis ang personal na buhay. Ikaw, ilang taon ka na sa showbiz. Ang dami mo ng iskandalo. Kaya ang tulad mo, hindi makakapasok sa pamilyang Su. Ikaw, huwag kang masyadong magyabang. Kung ipipilit ni Master Tsu na pakasalan ako, hindi rin. Impossible. Maliban kung si Tsusheng ay handang isuko ang kayamanan ng pamilyang Su. Kaya Miss Jiang, sa halip na sayangin ang oras mo sa akin, mas mabuting isipin mo kung paano mo mapapanatili ang puso ni Tsusheng. Tsusheng, halika, iligtas mo ako. Baliw na si Missy. Gusto niya akong saktan. Bakit ikaw? May kasunduan kami ni Siyu. Ikaw ang little kitty niya. Di ba normal lang nasaktan ka niya? Tsusheng, Sej na, ibigay mo kay Siyu ang telepono. Hello. Anong kailangan mo? Ah, yun. Mag-dinner tayo sa weekend. Di ba? Ano? Gusto mo akong yayain mag-dinner? Bakit? yayayain ni Tsusheng si Siyu mag-dinner. Baka naman, balak na niyang magbago. Makasama si Siyu ng maayos. Alam ko na. Siyu, ikaw ang naghahanap ng gulo. Huwag mo akong sisihin. Madam Su, ito, parang hindi bagay sa akin. Ano kung magpalit na lang akong iba? Bakit ka nag-atubili? Bihira lang na si Asheng ang mag-aya sa iyo. Dapat samantalahin mo ang pagkakataong ito. At magpakitang gilas ka. Ang Asheng namin, wala namang masyadong hilig. Mahilig lang sa magaganda. Tingnan mo si Jiang Yuchen. Paano niya niloko? Ang anak ko, ikaw, kung gusto mong makuha ang puso ng lalaki, kailangan mong sundin ang gusto niya. Ito, Masyado namang masikip. tiyaga lang. Sa buhay mo, kung gusto mong baguhin ang kapalaran mo, kailangan mong pakasalan ang anak ko. At saka, kontrolin mo ang puso mo. Huwag kang mangarap na maghangad ng mga iyon. Ang lalaking hindi mo maabot. Madam, ano ang sinasabi mo? Si Peking G, hinahanap ka raw kamakailan, di ba? Para lang yan sa trabaho. Huwag kang mag-ilusyon na gusto ka niya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kahit pa ipanganak kang muli, hinding-hindi ka makakapasok sa pinto ng Pay Corporation. Naintindihan ko po, madam. Hindi ko inakala. Gusto ko lang naman yayain kang kumain. Pero ang formal ng suot mo Si mama ang nagpasuot sa akin ito. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo? Ang sabi mo, hindi ba pwedeng yayain kang kumain ng walang dahilan? Kaya, ngayon nanyaya mo akong kumain. Tayo lang dalawa? Ang ganda ng iniisip mo.
Maraming babae ang gusto. Kumain kasama ako. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo Sa pagtulong mo sa akin noon. na ayusin ang mga reporter. Wala yun? Tungkulin ko yun. May itatanong ako sa'yo. Kung pumayag si Pei Kingji, hindi ba't tatakbo ka na sa kanya? Wala kaming relasyon. Talaga, Ikaw pala. Master Pei, bakit ka narito? ang ganda naman ni Missy. Ang formal ng suot para lang kumain sa labas. Nagbibiro lang si Master P. Dahil date ito. Natural lang na maging formal. Date? Kung ganoon, naistorbo ko kayong dalawa. Hindi. Si Pei Kingji yan. Gusto mo bang mamatay sa pagsuway sa kanya? Kung hindi naman ako nakakaistorbo, pwede ba akong makisalo sa inyo? Ayaw. Hindi po. Master Pei, Maupo po kayo. Master P. Naalala ko lang. Tungkol sa proyekto. May ilang detalye pa. Na kailangan nating pag-usapan. Apura. Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Say, kung ganun, alis na ako. Sabihin mo na. Ano ang kailangan mo sa akin? Anong ginagawa mo? Kumakain. Kumakain ka lang, ganyan ang suot mo. Dati hindi ka naman. Ganyan ka formal. Natural, depende sa kasama. Si Master Xu kasi. Ang fans ko. Master P. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, pwede ka nang umalis. Pagkatapos naming kumain, manonood pa kaming scene ni Master Xu. Alaga bang gusto mo? Makasama si Master Chu. Toto, Toto. kung ganun, subukan mo. Titingnan ko kung may lakas ng loob si Master Chu. na, Pakasalan ka. Hindi, Jiang Yuchen. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Tapusin na natin to. Hindi mo ba naintindihan? Bakit? Nagkagusto ka kay Siu, di ba? Hindi. Gusto ko siya. Siya ang aking fiance. May problema ba doon? Anong pakialam mo? Kayo ang nagtulak sa akin dito. May sunog! May sunog! see you. Huwag kang pumasok. Masyadong delikado. See you. Masyadong malakas ang apoy. Bitawan mo ako. See you. May tao ba dyan? Pakibuksan ang pinto para sa akin. Siu. Kapag namatay ka, wala nang sinuman ang makakakontrol sa akin. At wala nang sinuman ang agaw kay Tsusheng sa akin. Tsusheng, palaga bang nagkagusto ka kay Siu? Para sa kanya. Handa ka nang isakripisyo ang buhay mo. Tsusheng, huwag kang pumasok. Masyadong delikado. Bakit ka nandito? Nabalitaan kong may sunog dito. Nag-alala ako sa'yo, kaya dali-dali akong pumunta rito. Bitawan mo ako. Huwag kang pumasok. See you. Masyadong delikado. Na, masyadong malakas ang apoy. Pumasok ka, parang napakamatay ka na rin. Bitawan mo ako. See you. Mula kanina, kinakabahan ako. Parang may mahalagang bagay na nawawala sa akin. See you. Nasaan siya? Nasa loob. Huwag kang pumasok. Masyadong malakas ang apoy sa loob. Siguradong wala na ang babaeng yon. Kung papasok ka ngayon, Parang nagpakamatay ka na rin.
Kahit mamatay ako sa loob, kung mawalan ako ng buhay, iyon ay pagpapakamatay para sa pag-ibig. See you. See you. See you. See you. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Miss Jeang, hawak ko na ang ebidensya ng panununog mo. Sabi ni Master Pei, kung gaano karaming pinsala ang natamo ni Miss Sasasuno, dapat mong bayaran ng 100 beses. Ano? Pero huwag kang mag-alala. Sabi rin ni Master Pei, hindi kanya papatayin. Kasi ang kamatayan para sa'yo, masyadong madali. Dalhin siya. Ganito pala ang itsurang langit. Kung gusto mong pumunta, kaya kitang dalhin doon ngayon. Ikaw? Bakit ka nandito? Kung hindi ako, sino sa tingin mo? Si Tsu Sheng. See you. Gising. See you. Ikaw ang nagligtas sa akin? Kung hindi ako, sino sa tingin mo? Si Tsu Sheng ang magliligtas sa'yo. Si Tsu Sheng ay abala ngayon. Sa kanyang munting kasintahan, hindi kanya mapapansin. Ah, See you. Natadyakan ba ng asno ang utak mo? Ang taong tulad ni Tsu Sheng, nagustuhan mo pa rin? wala kang pakialam. Ang buhay mo, ako ang nagligtas. Sabihin mo, wala ba akong pakialam? Master P, di mo ba naisip na masyado kang nakikialam? Sinabi ko na, kung gusto mong maglaro, marami kang kasama. Ito ba ang tinatawag mong laro? See you. Handa akong hindi na makalabas sa suno, para iligtas ka. Tapos, ito ang tinatawag mong laro. Hindi ako ganoon ka-boring. Isusugal ang sarili kong buhay. Kung hindi ito laro, ibig sabihin ba? Seryoso siya sa akin? See you. Hinding-hindi mo ako. Matatakasan. Hello? Ma? Xiao Yu. Nagpadala ang Kamilyang Si ng imbitasyon sa akin. Dapat daw akong dumalo sa fashion gala. Bilang Madam Si, kinikilala na ba ng tatay mo ang aking pagkatao? Niloloko lang ang nanay mo. Kung gusto niyang kilalanin ang pagkatao mo, mag-press conference lang siya. Tapos, Anong ingay yan? Ay ma, ayos lang. Kailan magsisimula ang hapunan? Sa loob lang ng 2 araw. Sarge, kung ganoon, sasamahan kita doon. see you. Ang utang mo sa akin, kukunin ko muna ang interes. Huwag kang mahulog. See you. Huwag na huwag. Ang antas ng piging na ito, napakababa na. Kahit sino na lang pwedeng kumaso. Hindi ba? Si Shenrong ay isang babaeng mahilig makipag-ugnayan. Ang pamilyang Si ay isang marangal na pamilya. Paano niya titingnan yan? Ang taong tulad niya, walang hiya talaga. Hindi ko alam kung gaano karaming pamilya ang sinira niya. Para umangat si Shenrong, ibinigay niya ang kanyang mahal na anak, kay Tsu Sheng. Ang ganitong uri ng Ginoo na may masamang reputasyon. Kahit hindi na makapag-asawa ang anak ko, hindi ko siya ibibigay sa kanya. Ma, kalma ka lang. Huwag kang magpadala sa galit. Xiao Yu, inapangasawa ka ni Mama kay Tsu Sheng. Aras ay kabubuti mo. Hindi lang para sa akin. Ma, alam ko. Oh, ang galing niyang magsalita. Pero puro hangin lang. Ang intensyon mo, kitang-kita naman ng lahat. Kaya nga, kahit sarili mong anak, kaya mong ipagkanulo. Si Shenrong, para lang maging isang Madam Si, wala na siyang kahihiyan. Para lang makapasok sa pamilyang Si. Kahit hubaran siya, kaya niyang maghubad agad. Haha. Halos buong buhay ko akong naghirap. Sa wakas nakapasok din ako sa pamilyang Si. Sino ka para? Saktan ako. Ma, bakit ka ganyan? Ang mga tao rito ay mayayaman at makapangyarihan. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Shenrong, ito ba ang magandang anak na pinalaki mo? Engaged kay Tsu Sheng, pero nakikipag-ugnayan pa rin kay Master P. Ano, gusto mong makuha ang lahat? Tama. Si Master P ay ang tagapagmana ng bilyong-bilyong kumpanya. Salang, naglakas loob pa siyang umasa
Siyempre, Missy, may karapatan siyang mangarap. Kasi naman, ang mukha niya, kamukha ng ang pangarap niyang pag-ibig ni Master P. Magkamukha talaga. Pek pa rin. Ma, tara na. Pagkatapos mo kong saktan, aalis ka na lang. Ma, Lumuhod ka. Lumuhod ka sa akin. Tigil. Madam C, ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat. Madam C, Master Key. Madam C, Inamin ni Master P na si Shenrong ay miyembro ng pamilyang C. Kahit si Master Pei ay kinilala siya. Ang posisyon niya, kumpirmado na ba? Nga. Sino ang hindi magbibigay galang kay Master Pei? Madam C, gusto mo bang kalisin ko ang mga taong uminsulto sa iyo? Palabasin ko sila. Huwag na. Isang pagkakamali lang ang lahat kanina. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Si Madam C ay napakabait. Hindi niya kami pinansin. Lubos kaming nagpapasalamat. Tama. Ang ganda ni Miss C. Ang pambungad na sayaw ng gabing ito. Si Miss C na lang ang bahala. Missy, napakaganda mo. Sa party, lahat ng katabi mo ay nawalan ng ningning. Miss C, pwede ba kitang yayain sa isang sayaw? Master Pei, si Siyu ay parang fiancé ko. Di ba? Kung sasayaw siya, dapat sa akin siya sasayaw. Matagal na tayong hindi nagkita. Pareho silang nakasuot ng parehong damit. Sa unang tingin, magkamukha sila. Siyo, bakit mo pa ginagaya si Gulanyi? Ginagaya mo pa rin siya. Ngayon, bumalik na ang orihinal. Si Master P siguro. Wala nang pakialam sa kapalit. Sino ang sinasabi mong kapali? Ang ganda ni Missy. Paano siya magiging kapalit ko? Dapat may limitasyon ang pagbibiro. Bumalik ako para. Ayaw mo ba akong isayaw? Wala akong oras. Siya ay natatangi. Hindi siya kapalit ni Numan. Kapag narinig ko ulit na may nagsabi ng ganyan sa kanya, tinitiyak ko sa inyo, hindi na kayo makakabalik sa syudad na ito. Bitawan mo ako. Master P, bumalik na ang pangarap mong pag-ibig. Bakit hindi mo siya samahan? Bakit mo ako hindi palabas? Bitawan mo ako. Wala akong ang pangarap na pag-ibig. Siya at ako, pati si Bai Huay. Magkasama kaming lumaki. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bagay na bagay kayo. Yan ba ang nasa puso mo? Magkababata kayo. At inosente ang inyong pagmamahalan. At si Miss Gu mismo, mas maganda pa sa litrato. Karapat dapat din talaga siya. Naalahanin mo sa loob ng maraming taon. Binabati kita. See you. Nagkaparinig ka ba sa akin? Ang totoo kong naramdaman. Ngayong bumalik na si Miss Gu, hindi mo na siguro. Ako hahanapin pa. Masaya ako. Gusto mo ba talagang puntahan ko siya? Nga. Bagay na bagay kayo. Salama. Bagay din kayo ni Tsusheng. Salamat. Master P, ganyan ba ang ugali mo kapag niyaya mo akong kumain? Kung ano ang gusto mong kainin, umorder ka lang. Ako ang magbabayad. Ang pagkain sa restaurant na ito, masyadong matabang. Ayoko. Nagmaneho ka ng 2 oras. Para lang sa restaurant na ito. Bakit? Wala lang. Para lang maiba ang lasa. Akala ko gusto mo. Mas makasama ako. Tinitingnan lang kita bilang. Ang galing naman, Miss C. Dito ka rin pala kumakain. See you. Bakit hindi na lang tayo magkasama kumain? Maraming in-order si King G. Hindi ko kayang ubusin lahat. Ikaw. Ayaw mo bang? Tingnan. Ang posisyon mo sa puso niya. Hindi na kailangan. Hindi na ako mang istorbo. Kumain na kayo? Missy, sabay na tayo. Maliit lang ang tiyan nila ni. Di niya kayang ubusin lahat yan. Huwag na. May kailangan pa akong asikasuhin sa trabaho. Kung gusto ka niya, siguradong magsiselos siya. Sayang, kalmado lang siya. Kung ganoon, ibig sabihin ba may pagkakataon ako? Pagkakataong ligawan ka? Wala kang pagkakataon. Hindi ako ma-in-love sa ibang babae, maliban kay Siyu. Kaya, wag kang magaksaya. Ang oras sa akin. Salamat sa inyong pagsisikap sa panahong ito. Ang proyektong P Corporation.
ay matagumpay na natapos. Malaki ang naitulong ninyo. Iinom ako para sa inyo. Bakit parang malungkot ka, manager? Medyo malungkot ka. O nga, kanina pa siya malungkot. Baka may kinalaman kay Boss Pei. Mag-ingat ka, manager. Ayos lang. Tuloy lang ang inuman. Bakit ikaw na naman? Hindi ka ba pupunta sa ang pangarap niyang pag-ibig mo? Bakit ka pa lumapit sa akin? Nakapalit lang? Umuwi ka na sa akin. Ayoko sumama sa'yo. Pumunta ka na lang sa ang pangarap niyang pag-ibig mo at maglaro kayo. Anong ginagawa mo? Kung hindi ka kagating kita. Kagatin mo. Kinagat mo nga talaga. Ikaw ang nagsabi na kagating kita. Ito. Kinagat niya si Master Pei ngayon. Ayos ka lang ba? Narinig ko, ang mga taong nakagalit ni Master Pei ay walang magandang kinahinatnan. Pero manager, siguro ikaw ang exception, di ba? Aso ka ba? Ang sakit ng kagat mo. Huwag kang alis. See you. Anong gagawin mo? Ikikidnap kita. Kung hindi ka susunod. Seg. So, pera ba ang kukunin mo? O ikaw mismo? Una, pera, tapos ikaw. Para mawalan kang lahat. Tingnan natin kung paano ka pa rin. Nang akit ng iba. Panaginip lang to, di ba? Sigurado. Anong problema? Bakit na sa'yo ang cellphone ni Siu? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Huwag kang magulo. Sinong magulo? Ibalik mo sa akin. Ayoko. Kung ganon, kakagating kita. Seg. Dito ka kumagat. Para pantay. Huwag kang magulo. Talagang kinagat mo. Kung pumayag ako noon na magpakasal, siguro wala na sana. Si Peking Ji sa buhay ko, di ba? Master P, isang pagkakamali lang ang nangyari kagabi. Kalimutan mo na lang yon. Ang buong katawan ko, puno ng ebidensya na ikaw ang may gawa. Sasabihin mo sa akin na pagkakamali lang yon. Areho lang tayo. Ngayon mismo, pupunta ako sa bahay niyo para magpropose. Kailangan mo akong panagutan sa nangyari. Master P, ikaw. Bakit kailangan mo pa? Isa lang ang natitira mong paraan ngayon. Magkunwari kang may sakit. Kapag sinabi mong malapit ka ng mamatay, siguradong susundin ka ni Siu. Pakasalan agad si Xusheng. Sa ganoong paraan, maaari kang formal na makapasok sa pamilyang Si. Miss ko, ang paraan na ibinigay mo sa akin noon ay wala ng silbi. Naalala ko pa noon, ikaw ang nagbigay sa akin ng ideya at nag-ayos pa ng Peking medical report at sinuhulan ang doktor. Hindi ba tara lang, mapakasalan ng anak ko si Xusheng. Pero iba na ngayon. Ang anak ko ngayon ay malapit na kay Peking Ji at nakikita ko, gustong-gusto ni Peking Ji si Xiaoyu. Basta pumayag si Xiaoyu, gusto na agad ni Peking Ji siyang pakasalan. Sa tingin mo, seryoso si Peking Ji. Siya ay kapalit ko lang. Kapalit, naniniwala ka pa rin diyan? Si Peking Ji mismo ang nagsabi niyan. Miss ko, ang anak ko ba ay kapalit mo? Ikaw ang dapat na pinakamalalaman niya. Di ba? Kahit nakapalit ko siya o hindi, ang anak mo ay kay Xusheng lang dapat mapangasal. Kung hindi, sasabihin ko kay Siu ang tungkol sa pagpapanggap mong may sakit. Sa tingin mo, kung malaman ni Siu na nagpapanggap ka lang na may sakit at ginagamit ang dahilan na para sa kanya. Pero ang totoo, para lang sa ambisyon mo na makapag-asawa ng mayaman at pinipilit mo siyang pakasalan si Xusheng na may masamang reputasyon. Sa tingin mo, kung malaman niya ang lahat ng ito, ano kaya ang iisipin niya? Kikilalanin pa kaya kanyang ina? Kaya, magpanggap ka na ulit na may sakit. Tutal, sa ganyang bagay. Magaling ka naman. Ikaw, Kailan ka pa dumating? Xiaoyu, pakinggan mo ang paliwanag ni Mama. Gaano karaming bagay ang tinapos mo sa akin? Wala. Ang pagpapanggap mo na may sakit.
Niloloko mo lang ako sa lahat ng oras. Hindi ba? May dahilan si Mama. Wala rin akong magawa. Dahilan? Dahilan kaya itinutulak mo ako. Sa kapahamakan? Sino si Xusheng? Alam na alam mo. Sinasabi mong para sa akin ang lahat. Pero ano ang nangyari? Para lang sa sarili mo. Para umangat ka. Hindi sinasadya ni Mama. Wala rin akong magawa. Buong buhay ko, gusto kong makapasok sa pamilyang si. Eh ako? Pinakialaman mo ba ang buhay ko? Nagkamali si Mama. Ganito, sumama ka na lang kay Peking Ji. Hindi na kita ipapakasal kay Xusheng. Sige na. Dahil lang kay Peking Ji, na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Su? Siya ang tunay na dugong bughaw? Kung pakakasalan ko siya, ang pamilyang Si ay para lang. Makakonekta sa kanila, at papayagan kanilang makapasok. Ganoon ba? Hindi. Talagang hindi. Para rin ito sa'yo. Para lang sa sarili mo. Si Yao Yu. Master P, Xiao Yu, may nangyari kay Xiao Yu. Kung magsusumbong si Siyu kay Peking Ji, wala nang matitirang pagmamahal. Sa pagitan namin ni Peking Ji, Bakit? Ang pinakamamahal ko pa ang siyang pinakamasakit na nanakit sa akin. Bakit? Lagi na lang ganito. Siyu, wag mo akong sisihin. Peking Ji. Anong nangyari sa'yo? Peking Ji, ayos ka lang ba? Hindi. 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 Peking Ji, gumising ka. Nakikiusap ako sa'yo. Gumising ka lang, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Bawal pumasok ang pamilya. Doktor, kumusta na po ang pasyente? Sobrang dami ng nawalang dugo ng pasyente. Habang dinadala siya rito, nagkaroon na siya ng shock. Nailigtas namin siya. Pero kung kailan siya magigising, hindi pa namin alam. Half. Halos 1 linggo ka ng tulog. Kailan ka ba gigising? Ayos lang. Hayaan kitang matulog hanggat gusto mo. Pagkatapos mong matulog, gumising ka na. Sige na. Si Yao Yu. Narinig ko ang sinabi ng doktor. Ang sitwasyon ni Peking Ji ngayon, mahirap na siyang magising. Kahit magising pa siya, hindi pa rin sigurado kung magkakaroon siya ng anumang komplikasyon. Ano po ang gusto niyong sabihin? Malaki ang pamilyang K, ang mga shareholder, at mga kamag-anak ay nakabantay. Kung may mangyaring masama, kay Peking Ji, ang pamilyang Pei ay mapupunta sa kamay ng iba. Ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin? Makipagbalikan ka na lang kay Xusheng. Kahit na ang reputasyon at ugali ni Xusheng ay hindi maganda, pero mayaman naman siya at buo ang kanyang katawan. Mas mabuti pang pakasalan mo si Xusheng kaysa bantayan si Peking Ji. Iniisip niyo pa rin ang sarili niyo. Hindi. Para sa ikabubuti mo lang ito, anak. Kung gayon, malinaw ko ring sasabihin sa inyo ngayon. Sa buhay na ito, kahit na si Peking Ji ay mapilayan o mawalan ng kakayahan, babantayan ko siya habang buhay. Ano ba ang sinabi ko sa'yo, Xiao Yu? Hindi mahalaga ang pag-ibig. Ang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Kung may mangyaring masama, kay Peking Ji, kaya mo bang manatili sa kanya magpakailanman? Ginawa niya yan para iligtas ako. Kaya siya nakahiga dito. Hindi ka ba nagpapasalamat na iniligtas niya ang anak mo? Kundi nag-iisip ka pa ang para sa sarili mo. Kinabukasan, nanay, para sa akin, kahit gaano kahalaga ang kapangyarihan, mas mahalaga pa rin si Peking Ji. Ikaw. Nanay, kailangan niyang magpahinga. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umuwi ka na muna. Gising ka na. Sandali lang, tawagin ko ang doktor. Siyu. Narinig ko ang sinabi mo sa nanay mo kanina. Lahat ng yon. Gusto ko lang itanong sa'yo, sa lahat ng taong ito, may lugar pa ba ako sa puso mo? Huwag kang magbiro. Tawagin ko muna ang doktor. Sagutin mo ako. Mayroon. Lagi kitang nasa puso ko. Kahit na galit ako sa'yo, hindi ko pa rin nakakalimutan ng tungkol sa'yo. Pakakasalan mo ba ako?
handa akong pakasalan ka.